Okay. Last week we've talked about pray the impossible. Ah, Sinubukan ako ngayong week na to. Yung last week sinusubukan ako ni Lord to pray the impossible. And so it's been going on, at least for me, to pray the impossible. And for us also, I hope and pray that you are also praying the impossible. Alam mo, tinanong ko talaga yun eh. Pagka sinabi ko bang pray the impossible, ano ba nasa isip mo? Isa lang ang sinasabi sa akin, yung mga imposible, pastor, yun ang pinagpe-pray natin. Well, hindi lang yun ang pinagpe-pray natin. Nagpe-pray rin tayo kahit na yung mga alam nating kaya nating gawin, di ba? Dahil gusto nating maging part si Lord sa buhay natin. Subalit, yung mga imposible, ito ay gawa ng Panginoon. Kaninong gawa? Kay Lord, di ba? Parang ano yan? Sino naghati ng dagat? Hindi si Moses. Si Lord. Sabi mo si Lord. Yun. Sino ang pumatay kay Goliath? Hindi si David, si Lord. Tandaan niyo palagi, it is one thing to know the person whom God used. It is another thing to know that God favored that person. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, the favor of the Lord is upon you. Sabi mo, the favor of the Lord is upon you. Ang ibig sabihin nun, yung mga bagay na para sa'yo, na ibinigay ng magagandang bagay ito, ay para sa'yo. Dahil ang Panginoon ang siyang nagbigay nito. Di ba? So, ngayong araw, we will talk more about favor. Di ba? Favor. At one thing about favor is that there is what we call divine appointment. Yan. Sabi mo nga, divine appointment. When we say divine appointment, ito yung appointment mo kay Lord. Siguro iniisip natin, ano yung ibig sabihin nun? Pagka-appointment ko kay Lord, kukunin na ba ako ni Lord? Well, not exactly. Pagka kinuha ka ni Lord, yun ang ultimate divine appointment. Pero merong divine appointment si Lord. Lalong-lalo na kung ikaw ay nananalangin. That's a divine appointment. Sino dito ang nananalangin araw-araw? Taas ang kamay. Ayan, lahat tayo, di ba? Lahat tayo nananalangin. Nananalangin tayo araw-araw. That's a divine appointment. And our divine appointment is important to God. Why? Because He is the one whom you meet during those time. It is not another person. It is not your friends. But it is God. That's make it divine. Di ba? Merong tinatawag na kabanalan. Kabanalan. It's because of that appointment that we be able to do greater things for Him. Because the Lord appointed that time for you and for Him. Sino nag-appoint? Si Lord pa rin. Bakit ganon? Kasi, ang totoo niyan, kung ikaw lang, hindi mo bibigyan ng pansin. And that's true. It's very critical. Bakit? Kasi alam ng Panginoon yung human nature. Yung nature ng tao na kung saan merong tayong sinful nature. Mas maganda na lang mag-TikTok kesa manalangin. Mas okay na lang na makipag-chat kesa manalangin. Mas okay na lang manood na lang ng Netflix kesa manalangin. Di ba? Yung iba, mas okay kumain kesa manalangin. Sabi mo sa katabi mo, Eddie, wow. Because all of those blessings comes from God. And so, God wants you to have that divine appointment. And you know what? If we fail, if human fail to understand that divine appointment, God Himself,
God Himself will lead you to that divine appointment. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin na si Lord ang gumawa ng paraan upang ikaw ay makipag-usap sa Kanya. Yun ang katotohanan. And today, we will talk about Acts chapter 10. Pupunta na tayo. Masyadong mahaba yung Acts chapter 9 na binigyan natin ng diin because that is Saul's conversion. Ngayon, Acts chapter 10, we will start in verse 1. Merong tao, ang pangalan niya si Cornelius. Sabi dito, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion. Siya ay Roman soldier, di ba? Pag sinabing centurion, ilan ang tao niya? Ha? Ilan? 100 kasi ay 100. Yeah, meron siyang 100 people, 'di ba? Centurion in what was known as the Italian regiment. You need to understand also that during that time, wala pa yung mga boundaries, di ba? Ngayon, meron na yung Rome at dati merong Roman Empire, and the empire ay napakalawak ng empire. So, etong si Cornelius, isa sa mataas na opisyal ng Roman Empire. Now, he and all his family were devout and God-fearing. Ano raw sila? Sila ay devout. Alam niyo yung devout sa Tagalog? Deboto. Alam niyo yung deboto? Hindi debote, deboto. Sabi mo, deboto. Okay. Pagka sinabing deboto, ibig sabihin, it is what we call the ultimate values. Value ito. Pinapahalagahan. Nagkakaroon sila ng pagpapahalaga sa Panginoon. Pagka ikaw sa sarili mo, mahalaga si Lord, anong ginagawa mo? Ikaw ay nananalangin, di ba? So, meron itong connect doon sa ating divine appointment. Sabi niya, they were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Anong ginagawa niya? Siya ay deboto, siya ay may takot sa Diyos, ibig sabihin maka-Diyos, siya din ay nagbibigay ng tulong. Di ba? Nagbibigay siya ng tulong sa mga nangangailangan. This is in a regular basis. Now, one day, sabi mo, one day, yeah, siguro, iniisip mo, bakit ko pinaulit yung one day? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may one day ka kay Lord. Meron kang one day kay Lord. With or without Pastor Henry, meron kang one day kay Lord. Amen. Kaya sabihin mo sa kanya, umayos ka. Umayos ka. So one day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. Nagkaroon siya ng pangitain. He had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him. Merong anghel na dumating. At nung dumating, tinawag ang kanyang pangalan, Cornelius. Ano kaya? Biglang may dumating habang ikaw ay nag-iisa, dumating, tapos tinawag ang pangalan mo. Ano kayang gagawin mo? Magugulat, di ba? Kung ikaw ay nagugulat, ikaw ay natatakot, ikaw ay merong ganong mga feeling, ibig sabihin nun, yung divine appointment ay kailangan mong laliman. Nalaliman mo ng gusto. Dahil tinawag siya ng Panginoon. Sabi, Cornelius stared at him in fear. May takot si Cornelius. Of course, sinong hindi matatakot? Pero siya ay nagsabing, what is it, Lord? Alam niya na ito ay ang Diyos. Paano niya nalaman? Dahil siya ay God-fearing,
siya ay devout, siya ay namimigay regularly. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Ibig sabihin, ang buhay niya ay para kay Lord. Alam niya. Kung alam mo na ang buhay mo ay para kay Jesus Christ, that means you don't need to fear. Hindi ka dapat natatakot. Wala dapat sa atin ang natatakot. Siya ay natatakot. Siguro yung takot niya ay dahil alam niya na, sino ba naman ako? Di ba? Parang bisitahin ng Panginoon. Now, the angel answered, sabi ng angel sa kanya, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. The divine appointment comes with what you have. The divine appointment comes with the things that you do. The divine appointment comes in a very, very surprising situation, pero hindi ka dapat natatakot. So, sabi, ito ay memorial. Ginagawa mo kasi ito, Cornelius, kaya nandito ako. Ginagawa mo kasi ito, kaya nandito ako. Nakikipag-usap ako ngayon sa'yo. Siguro iniisip nyo, pwede ba makipag-usap ang Panginoon sa akin audibly? Pwede kung gusto niya. Subalit, alam nyo ba na lahat ng sagot ng Panginoon ay naisulat na. Saan naisulat? Sa Bible. That is why, if we pray, we include the Word of God. Amen. Include the Word of God when you pray. Because everything, every revelation is already revealed through the Word of God. So sabi doon, dahil sa prayers mo, dahil sa ginagawa mo, kaya ako nakikipag-usap sa'yo. Now, send men, sabi niya, tandaan nyo last week, sino yung nasa Joppa? Si Peter, di ba? Si Peter ay nasa Joppa. Now, sabi, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. Imagine that. Merong dumating na anghel at ang sabi kay Cornelius, Cornelius, magpadala ka ng tao sa Joppa. Nasaan si Peter nung time na yon? Nandoon siya sa bahay ni Simon the Tanner, which is in verse 6 sabi, he is staying with Simon the Tanner whose house is by the sea. Grabe ang grabe ang address Gustong-gusto ko yung address na yan. The house of Henry whose house is by the sea. And beside the mountain. Di ba? Yung mga ganon. So, merong address. Because of this divine appointment, God made it possible. Now, when the angel who spoke to him had gone, Cornelius called two of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that happened and sent them to Joppa. Gagawin mo ba na walang sagot? Bakit ko tatawagin si Peter? Alam mo, marami tayong bakit eh. Sino dito ang mahilig magbakit? Bakit? Bakit po? Bakit po? Yeah? Kunin mo nga yung kaldero, bakit po? Ganun ka ba? Tigilan mo yun. Merong kwento dyan yung isang tatay, nakita niya yung kanyang anak. Sa Africa to. Nakita niya yung kanyang anak na nakatayo sa tabi ng puno. Yung puno ay merong ahas. Hindi alam nung anak, natutuklawin na siya. Ang sabi ng tatay, tinawag yung kanyang anak, dumapa ka.
agad-agad dumapa yung anak. Imagine, kung sinabi sa'yo, Luke, dumapa ka. Bakit po? Meron dating usapan sa military, ang usapan. Although wala na, hindi na masyadong pinapractice yan dahil marami nag-abuse nun. Ang sabi is, obey first before complain. Sabi mo sa katabi mo, obey. Sumunod ka. If there is what we call divine appointment, kailangan mong sumunod. Parang si Cornelius. Alam mo kung bakit sumunod si Cornelius? Dahil siya ay merong character. Sabi mo nga, character. Yung character niya ay mapagkakatiwalaan. He was a devout man. He was a man who feared God with all his house. He was a generous man. He was a man of prayer. And these are the things that God wants you to be. Gusto ng Panginoon, ikaw ay devout, ikaw ay, obedient, ikaw ay generous. Alam niyo kung bakit hindi nahihirapan tayo maging generous? Alam niyo ba yon? Alam niyo ba kung bakit nahihirapan ka maging generous? Kasi iniisip mo na ikaw ay mahirap. Subalit kung titingnan mo ang scripture in 2 Corinthians, sabi doon, He became poor so that you will become rich. Kaya ang Kristiyano ay namimigay. Ang Kristiyano ay bigay lang ng bigay. At tinitingnan ng Panginoon yan. Ang tawag niya nga, monument, ang tawag niya doon. If you are a person of God, therefore you should have the character, that of Cornelius. The character wherein sinasabi natin na siya ay mapagkakatiwalaan. There are principles that need to be noticed here. Ready for this? The way he lived at work helped people see God. We ought to serve and worship God the same way Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and hindi lang tuwing Sunday. Every day. Hindi every week. Every day. Sabi mo, every day. So, that's the first principle. Number 2, like Cornelius, we should embody the characteristic of the first century church. Committed, hindi committed. Di ba? We are committed to do the work. What is the work? The work wherein we go and make disciples. Alam mo, sabi ng ibang, merong nagsabi na preacher, sabi niya, mas madali pang palayasin mas madali pang palayasin ang demonyo kesa papuntahin ang mga Kristiyano na mag-disciple. Kasi ang mga demonyo, sasabihin lang, in Jesus' name, aalis na yung mga demonyo. Ang mga Kristiyano, in Jesus' name, go and make disciples. Hirap na hirap. Diba? O paano yun? Bakit? Ito na naman tayo sa, bakit? Meron akong ituturo ngayon sa inyo, sana gawin ninyo. Huwag kayong magtanong kung bakit. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo lang. Gawin mo kasi. Diba? Now, Cornelius' vision is about the vision na nandoon ang Diyos. Sabi niya, he knew who was calling him by name. Siya si Lord. And so, if he knew, that means we too knew God. Kilala mo ba ang Diyos? Kung dapat kilala mo ang Diyos upang sa ganon, ikaw ay hindi natatakot. At makikilala mo lang ang Diyos kapag malapit ka sa Kanya. Lastly, merong tinatawag na obedience ni Cornelius. Walang paligoy-ligoy si Cornelius.
Alam niyo, walang paligoy-ligoy. Ha? Inutusan siya na magpadala ng tao sa Joppa. Anong ginawa niya? Nagtanong siya, bakit Lord? Sinabi ba sa kanya kung bakit? Ha? Hindi. Basta ang sabi sa kanya, magpadala ka ng tao sa Joppa. Ha? At kunin si Pedro na nasa Joppa, nandoon siya sa bahay ni Simon, the tanner, na malapit, ang bahay niya na malapit sa sea. So, ang tanong dito, anong ibig sabihin ng tinatawag na obedience? Ang ibig sabihin nito, ginagawa mo kahit hindi mo alam ang rason. Dahil si Lord naman ang nagpapagawa. Amen. Amen. Parang ayaw nyo, no? Di ba? Madalas sa atin, iniisip natin, ano bang makukuha ko dyan? Bakit ba? Bakit ko gagawin yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kung pinapagawa sa'yo ni Lord, gawin mo lang. And it doesn't matter kung maraming mga tao magsasabi na, uy, ganito ang ginagawa niyan. Uy, ano naman kayang gagawin yan? Bakit ginagawa niya yan? It doesn't matter. Gawin mo lang kasi. It doesn't matter how good you are, how great a leader you are, how devout you are to a religion, how much you reverence God, how much money you give to those in need, or even how much you pray. If you haven't believed the gospel, you are lost. Work will never save you. Salvation is by grace through faith. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ang divine appointment takes you to a relationship, that means you must have a relationship with the Lord Jesus Christ. Amen. Magkaroon ka ng relasyon. Kaya nga sinasabi ko, simula Sunday hanggang Saturday, huwag mong hayaan na mas importante pa ang ginagawa mong kakaiba sa mundo kesa sa pakikipagtagpo mo sa Panginoon. Makipagtagpo ka sa Panginoon. And that is your divine appointment. Amen. God bless you.